XLX. Tama ba? Ba't text? Naka-series eh. Pinag-plus na sa XLX. Ano ba yung XL? Extra large. Ano yung pinag-plus mo na yung ano? Yung Alex tsaka Alex. Ah, okay. 2πfl. Tama ba? 2πfl. Okay? So, ngayon, eto, di ba? Same lang din. Sila ng, ng procedure. So, Z1, ayun, ito. Z1 over, ganito na lang. Z1, Z4 is equal to Z3, Z2. Tama ba? So, ilista natin ito. Okay, so, ano ba ang C1? Negative J X C1 multiplied by R1 divided by R1 minus J X C1 multiplied by C4. Ito, so we have Rx plus J X LX is equal to say 3 R3 say 2 R2. Nakuha ba? So, ito lipat ko doon sa kabila. Ito so, negative J R1 XC1 multiplied by Rx plus J X LX is equal to R3 R2 multiplied by R1 minus J X C1. Tama ba? Oo, di ba? Itong term na to, nilipat ko doon. Okay. Negative J multiply R1 Rx XC1 minus J squared. So you have R1 XC1 XLX is equal to R3 R2 R2 R1 R1 minus J X R3 R2 XC1. Nag-multiply lang tayo, di ba? Tama ba? Yes, sir. J squared is negative 1. Tama? Yes. Kasi ang J is square root of negative 1. Ang J square root of negative 1. J squared is square mo yung square root ng negative 1. So, negative 1. Tama ba? Yes, sir. So, ito, magiging negative 1. Negative. Negative. So, positive. Oh, kalimutan ko na yun. Tama? Sir. Pagsamahin lahat ng real saka imaginary. Real, imaginary. So, R1, XC1, XLX is equal to R3, R2, R1. R1, magkakancel. Ito hinahanap mo, di ba? Yun yung variable eh. X eh. Itong C1, may value yan. So, XLX is R3, R2 all over XC1. Okay? Naintindihan ba? XLX pa lang yun. Nakuha ko na yung value nito. Ito, LX. Iyon, XLX. So, kukumpitin mo yung LX na magagalit sa XLX. Tama ba? So, paano? So, ano yun? XLX is 2 pi FLX. Diba? Makuha mo na yung LX. Nasundan? Yes.
ang imaginary pagsasamahin. Negative J, R1, Rx, XC1 is equal to negative J, R3, Maria R2, number pa lang yun. XC1. Sa mga imaginary. Negative J magkakancel. Wala na, imaginary. Ba? Real na lang. XC1 magkakancel. So may E1, R1, Rx, is equals to R3, R2. So Rx, R3, R2. R2 all over R1. Real na lahat. O, nakuha mo na yung value ng Rx. Fix na formula yan, sir. O magde-derive talaga lagi pag may circuit. Sa tingin ko, kung yan yun. Pero kung nagdagdag ka ng capacitor doon, di ba? Mag-derive. Magde-derive ka. Madali lang naman ang derivation kapag magsusundan mo yung, kung alam mo yung J, X, N, C, mga ganon, XC1, ganon. Any questions? Okay, so kung wala, let's proceed. Sabay-sabay pa kailangan pa. Sir, tatanong ko. Ito lang ako. Uwi ka na? Uwi ka na? Alam ko sir. Oh, syempre. Baka naman tinawagan mo yung sarili mo tapos parang uwi ka na. Anong emergency kasi? Baka hindi naman siya urgent na emergency. Sir, ang pinakatagal na ako na uwi. O, sabi hindi ka na nakakita, umuwi ka na lang. Tendency ako pumasok sa Sila matutulog. Okay. Okay, so we go to linear variable differential transformer. Okay? Ayan. So, dito sa LVDT, ang tawag nila dyan eh. LVD. Okay. Let's try to draw this one. You have LVDT. So, nandito yung error, positive, negative. So, voltage primary. Then, you have voltage secondary, diba? So, may voltage secondary tayo. So, we have VS1. Okay, so meron tayong core, iron core sa gitna. Kasi yung iron core na yan, siya yung nag-attract ng flux coming from the primary. So, mag-attract siya ng flux, tapos i-distribute. Okay? Ayan. Okay, so pag yung core natin
nasa gitna. So, ibig sabihin, yung flux ay equally distributed. So, look muna tayo, ha. So, positive, negative, positive, negative. Okay, so dito tayo mag-look yan. Ito, pa-atras. So, PS1. Okay, so lumabas sa negative, PS1. Lumabas sa positive, PS2. Lumabas sa positive ng E sub t is equal to 0. So therefore, E sub t is PS2 minus PS1. Kapag ang core mo nasa gitna, same sila ng what? Same sila ng flux, same sila ng voltage. BS. Hindi. Ito. Positive. Ito, magiging positive. Ito, negative. Ganito na lang gawin natin. 1, 2. Okay? So, ito bale, ang nangyari, ito, nilipat doon. Pero ito, okay, next. Now, paano kung itong 4 biglang tumaas? So, syempre, kukunti na yung marireceive ng BS2. Lumiit yung value ng BS2, magiging positive, more positive ang BS1. Diba? So, maglalabas dito ng in phase. Kasi positive positive ang input ko, positive din. Pero kung ito bumaba, mas magiging less ang absorption ng flux sa BS1, so liliit yung value nito, so magiging negative, so therefore that is out of phase, diba? Okay, ayan. Now, ang flux, may kinalaman yan yung voltage. Okay, kasi sabi natin, okay, gagamitin natin yung sa ano, no? So, that is, ano ba yun? Hindi pala ganyan. E is equal to yung flux directly proportional to the flux. Ano yung ginamit natin? K, di ba? K flux. Ayan. Okay? So, kapag nag-increase ng flux, mag-increase din ang voltage. Yun ang napag-usapan natin sa machines, di ba? Okay. So, ganun din i-apply natin dito. Okay? So, kapag lumiit yung flux na i-absorb, syempre, mas maliit yung voltage. Kadalasan, ginagamit yan sa pag-press. Okay? Parang ganito. So, mayroong conveyor, di ba? Tapos manipis na yung papel or manipis na yung yero. Di ba? So, nandito yung ano, yung ito. Nandito yan, akin yan. Okay? So, pag normal condition yan, tama lang yung thickness na lumalabas dito. So, pag nagkaroon ng, let's say, nag-trip yung voltage or whatever, biglang tumaas yan, o lalaki na yung fan dito. Mag-activate ngayon to kasi hindi na equal ang voltage. Kasi pag equal ang voltage, zero to, di ba? O walang current o whatsoever na dadaan dun sa dito. Wala. So kung ito tumaas, o tumaas yan, di ba? Mawawala yung flux dito. Mag-activate ngayon to. So ilaw na